nyo to. Okay, diretso na tayo. Part 1, understanding the business. Ano ba yung negosyo natin? Para hindi po tayo lumayo, hindi ka po malito, ang negosyo natin, wala po siyang pinagkaiba sa traditional business. Okay? So isipin nyo na lang po SM Mall, sari-sari store. Di ba kasi normally, yan yung alam pag sinabing negosyo, yan yung alam nating negosyo. Okay? Number 1, concept ng business, sa negosyo, importante ang capital. Actually po, naka-base sa capital ang ipuput up mong business. The bigger the capital, mas malaki yung business na matatayo, mas malaki ang kita. Kaya later on po, ipapakita ko din po sa inyo na kapag ikaw ay naglabas ng mas malaki, ikaw ay nag-VIP account, ikaw ay nag-31 accounts, para ka po ditong may SM. Mas malaki din ang kitaan, mas mabilis ang kitaan. Pero pag ikaw ay nag-1 account, ikaw ay nag-3 accounts, para ka lang may sari-sari store. So, since maliit lang din yung capital mo, maliit lang din ang kitaan. Kasi yun talaga po ang concept ng kapital sa pagninegosyo. Alright? Sana maintindihan nyo po yan. Okay? Wag po kayong maniwala na pag inoperan kayong negosyo, walang capital. Alright? Kasi po, yan ang pinakaunang konsepto po ng business. Alright? Second principle ng negosyo, it involves sales. Maraming tao ayaw magbenta and ayaw din nilang bentahan. Pero kung ikaw po ay magdinegosyo, ako na po ang magsasabi sa inyo, dapat mahalin mo yung salitang sales. Mahalin mo yung sales kasi po, sa negosyo, wala pong negosyo na walang binibenta. Walang binibentang product, laging meron, di ba? Sa negosyo, wala pong negosyong walang binibentang services or concept. Lagi pong meron. Alright? Kaya kung gusto mo magnegosyo, tanggapin mo po or mahalin mo yung salitang sales. Alright? Ngayon, ang tanong, paano tayo bebenta? Hindi po ako magaling sa sales. Hindi ako marunong magbenta. Paano ako bebenta? Don't worry po. Kasi po, kahit hindi ka magaling magbenta, kapag meron kang magaling na marketing, bebenta ka pa rin. 'Di ba? Para ito po, paano ko po 'yan napatunayan? Ang taong bibili ng lupa, ang taong bibili ng sasakyan, kahit hindi magaling ang ahente, bibili at bibili pa rin 'yan. Kaya again, hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan lang may magaling na marketing. Alright? So mamaya po, ituturo ko sa inyo ano yung marketing, ano yung system na meron tayo. Alright? Manonotice mo guys, yung mga malalaking brand, they spend million pagdating sa marketing. Yung mga tropa ko like si Piolo, si Sam Melby, yan, mga tropa ko kasi yan. Kapag ang produkto po hinawakan ni Sam Melby, ni Piolo Pascual na lang, 5 million agad po ang TF. Hinawakan pa lang yung product, in-endorse pa lang yung product mo. 'Di ba? Iba pa yung ibabayad mo sa commercial sa TV kung ano ka commercial ka, iba pa yung bayad sa social media kung ipapasok mo pa siya sa StockMed advertisement. So, million po ang bayad. Bakit okay lang maglabas ng million pagdating sa marketing? Kasi alam ng malalaking brand na pag naglabas silang malaki, million din ang babalik na sales. Manonotice mo yan sa mga, ito na lang, example na lang, nung nakaraan pong Christmas, yung SM po dito sa amin sa Naga, I think mga 3 or more than pa sila nag-sale. Nag-sale sila pag-release ng bonus ng mga empleyado. Nagkaroon din sila ng 12-12 sale. Nagkaroon din sila ng midnight sale. Nagkaroon din sila ng Christmas parade. Basically, ang pinaka-purpose ng marketing na ginawa nila is mag-inganyo ng mas marami magsha-shopping para magpasok ng mas maraming benta. So, ganun po gumagastos yung mga malalaking kumpanya pagdating po sa marketing. Alright? So mamaya po, mas maiintindihan niyo yan sa part 2 po natin. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo na pag ikaw ang magninegosyo, part ng business mo is yung marketing. Alright? And eto po, hindi din po ito mawawala kung ikaw po ay may negosyo. Operational expense and overhead expense. Ang thinking kasi ng iba, nagbayad ng 50,000, nagbayad ng 100,000, nagbayad ng 200,000, that's it, tapos na. 'Di ba? I-clear ko lang po sa inyo, ang binili nyo po is tindahan pa lang. Parang ganito, may 100,000 ka, magninegosyo ka ng sari-sari store. Yung 100,000 mo, pinatayo mo ng sari-sari store para magkasya siya, yung kalahati, nakasemento pa, pero yung kalahati, plywood sa kukulamber na lang ginamit mo. Kasi pagkakasyahin mo lang yung 100,000 eh. Boom, siyempre, bibili ka pa ng rep, mga 25 to 30,000 para mabenta mo yung
soft drinks, yung laman ng tindahan pa. Ang tanong, after mo makapagpatayo ng sari-sari store, yun lang ba talaga ang kapital, 100,000? O may operational overhead expense ka pa? Una, kung hindi sa'yo yung lupa, magrerenta ka ng upa. Kung may tindera ka, magpapasweldo ka ng tindera mo. Siyempre, magbabayad ka ng kuryente, tubig. Pag nagpakabit ka ng CCTV mo, kasabay niyan yung wifi. In short, may monthly ka pong babayaran. Yun ang hindi po naiintindihan ng ibang nagninegosyo. Bakit nagbayad na ako ng ganitong amount? Bakit kailangan ko pa pala magbayad sa ads? Bakit kailangan ko pa pala mag-PMA? Part po kasi yun ng business mo. Parang sasakyan, kapag ikaw ba ay bumili ng sasakyan, hindi ka magagasolina, hindi ka ba mag-change oil para i-maintain yung sasakyan mo? Basically po, may maintenance po siya. So sa negosyo po natin, ganun din. Okay, so mamaya iisa-isahin ko po yan sa inyo. Ano yung mga operational expense natin para mapatakbo yung negosyo natin. Pero right now, gusto ko lang pong maintindihan nyo yung concept and principle sa pagbibusiness. Kasi it's the same thing. Traditional business, networking business, ECOVI, parehas lang po siya. Alright, meron po siyang ganito. Merong capital, sales, marketing, operational, and overhead expense. Alright, I hope clear po yan. Second, na gusto ko pong maintindihan nyo kasi hindi na po namin ito nadi-discuss po sa one-on-one presentation because of limited time na meron tayo. Okay. And hindi nyo din maiintindihan kung sa unang usapan pa lang ilalatag namin sa inyo lahat. Alright? Magkakaroon ka ng information overload. Pero this time, gusto ko pong maintindihan nyo yung word na conglomerate. Yung conglomerate po, pag tiningnan mo siya sa dictionary, sisimplihan lang natin, ito daw yung pagsama-sama ng iba't ibang kumpanya para mas lalo silang lumakas or mag-conquer ng mas malaking market. Manonotice mo to sa mga business tycoon. Kung manonotice mo guys, yung mga malalaking negosyante, hindi sila nagsisettle sa isang negosyo lang. Pag-usapan natin si SM. Henry C. Si Henry C, SM lang ba ang negosyo niya? Di ba nagsimula siya sa sapatos, dati binebenta, ano lang, Shoemart lang yan dati, bigla naging mall, and hindi natapos doon. Di ba nagkaroon siya ng another division, nagkaroon siya ng Banking and Finance Division, which is Banco de Oro. Ang BDO ba, malaki agad yun nung nagsimula? Maliit lang dati ang BDO. Lumaki siya nung na-acquire niya ang PCI Equitable Bank. Hindi sila mas lumaki. 'Di ba? So ano yung sistema nila? Yung SM may sarili po itong sistema. May sarili po itong presidente, may sariling VP, may sarili itong marketing. Iba din po ang presidente, VP, marketing ng BDO. Iba din po ang SMDC, yung real estate division nila. Iba din po yung sa retailing nila na SM Bonus. So lahat po yun, iba't ibang kumpanya technically. 'Di ba? Pero iisang kumpanya lang din sila. Ganun po nagwo-work yung conglomerate. Same thing din po kay John Gokong Wei. Si John Gokong Wei po, may Robinsons Bank, may Robinsons Mall. Pagdating sa eroplano, may Cebu Pacific, meron din siyang barko. May hotel din siya. Pagdating sa hotel, may Go Hotel, may Summit. 'Di ba? So marami din po siyang business na naka-conglomerate po sila. Okay? Kumbaga iba't ibang kumpanya, pero technically isang kumpanya. Yan po yung ibig sabihin po ng conglomerate. And siyempre, yung company natin, gusto din po tayong, gusto natin lumaki ng lumaki, siyempre, gagayahin natin yung diskarte ng mga big time na negosyante. Kaya po, ginaya din natin ang conglomerate. So, ano yung company natin? Ang mother company natin is Alliance in Motion Global. We are running 19 years na po. Kaya kung may tanong kung tatagal ba yan, guys, no question kung tatagal kasi nga 19 years na tayo. Alright? Yung dalawang anak ko po hindi pa pinapanganak, meron na pong Alliance in Motion Global. Ngayon po, itong Alliance in Motion Global, right now, meron na po tayong existing 4 division and may mga upcoming division pa po tayo. Alright? Andyan yung Empowered Consumerism, Orbis Victus International, may Bibo tayo, Alpha East Franchise Corporation, and yung upcoming po na ilo-launch natin na ECC or e-crowd commerce. Okay? Pero ano pa lang po yan? On process pa po yan. So pag-usapan natin yung as of now existing. Number 1, meron tayong Empowered Consumerism. So dito po, andito yung mga health and wellness product po natin.
Alright, so andito yung mga supplement, mga collagen, 'di ba? Mga barley, pampaganda, pampabata, 'di ba? Sama-sama po 'yan dito. Basta lahat ng product na inclined sa health and wellness, nasa empowered consumerism po 'yan. Ngayon, dito po sa empowered consumerism or EC, meron po itong sariling business package. So pwede ka po dito bumili ng business package na Neoverse, which is 3 accounts, Technoverse 7 accounts, Digiverse 15 accounts, and Megaverse, ito yung VIP account na 31 accounts. Alright? Ngayon, aside po sa EC, meron naman po tayong OVI o yung Orbis Victus International. Ang product naman po natin dito is mga InsurTech. So pag sinabing InsurTech, combination siya ng insurance tapos technology. Kasi dati kasi para mag-avail ka ng insurance, pupunta ka sa office nila, bit-bit mo yung papeles mo, 'di ba? Tapos sign up ka ng form, bayad ka, bit-bit mo yung policy. Oh, pero nung pandemic times, 'di ba, bawal lumabas, nauso yung mga through email na lang. So, pwede naman pala i-combine yung technology tapos insurance. Kaya po dito, ang good news, kahit nasa ang part ka po ng mundo, pwede ka po magnegosyo ng InsurTech product. So dito po, tatlo lang ang product natin. We have the bronze, which is 500,000 po ang coverage po niyan, accident insurance coverage mo. Pag platinum naman, 1 million ang accident insurance coverage mo. And ito naman pong Repat Care, para lang po ito sa mga OFW. Ito po yung tinatawag nating repatriation or yung pag-uuwi po ng remains ng OFW from ibang bansa going to hometown po nila sa Pilipinas. Alright? So may 1 million po yan na coverage. So yan po yung tatlong product po natin sa OVI. And the same po sa EC, meron din po itong mga business package na pwedeng i-avail. Meron tayong Essential Pro, which is 1 account. Essential 1 account, Essential Pro 2 accounts, Enterprise 3 accounts, Max Big 2 7 accounts, and meron tayong mga corporate accounts na pang-offer po sa mga cooperative, negosyante, na pwede nilang i-salary deduction po yung mga insurance coverage sa mga tao po nila. Alright? So yan po yung sa ano natin sa OVI. Ngayon, ito naman po yung ano natin, third division, yung financial and banking division natin, which is Bibo Super App. Ito po, nasa phase 1 pa lang po ito. So, under development pa ito. Pero ang maganda po dito, nagagamit na natin siya for sariling payout. Kasi dati kasi ang payout natin, tie-upan natin ang BDO. Pero right now, good news po, sariling atin po ito. If you're familiar with GCash, it's the same thing po. Magkaiba pala sila, pero the same po sila ng nagagawa. Okay? Yung nagagawa mo sa GCash, magagawa mo din po dito sa Bibo. So pwede ka mag-cash in, pwede ka mag-cash out. So yung income mo po galing sa webpage, pag kuman mo ng encashment, dito po yan papasok sa Bibo. Tapos galing sa Bibo, pwede mo na po siyang i-transfer papunta sa BDO, sa BPI, RCBC, kahit anong bangko po pwede mo siyang ipadala or sa mga remittance center. 'Di ba? Palawan, Pera Padala, Cebuana, pwede din po 'yan. Pwede ka din po dito magbayad direkta ng bill. Halimbawa, nasa Canada ka. Hindi mo na kailangan magpadala sa pinsan mo or kung kaninong relative mo para bayaran yung kuryente nyo. Pwede ka na po dito magbayad ng kuryente, ng tubig, ng wifi, cable TV, and hindi lang po yun. Pati po mga government agency. Pwede ka po direkta magbayad ng SSS mo, GSIS mo, PhilHealth mo. Lahat po yan pwedeng magawa dito sa Bibo. Tapos kung ikaw naman po ay OFW, may mga kasamahan ka na may mga roaming number, tapos nagpapaload pa sila sa Pilipinas, ang maganda po dito, meron ka po ditong i-load. So pwede ka mag-load on all networks. So lahat po yan pwedeng gawin po dito sa Bibo Super App. Tapos syempre, meron po yung kita. So may markup profit ka ng mga 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Barya, pero again, pag marami, pera pa din po yan. Alright, so yan po yung Bibo Super App natin. Ang phase 2 po niyan guys, magkakaroon po tayo ng Bibo Bank. Alright, so ano lang po siya, parang ATM machine na ikakalat po natin. Kung nakita nyo sa 7-Eleven, di ba mayroon parang kiosk type doon na ATM machine, magkakaroon po tayo ng ganon. Yan po yung ating phase 2. Alright? And ito naman po, yung Alpha East Franchise Corporation, ito naman po yung ating franchise division. Kasi may mga client kasi tayo na gusto nila may physical store. So kung ganun ang gusto, di ang i-offer natin franchise.
Ito naman po is 269,990. Yan po yung all-in franchise. So ang maganda po dito, pag sinabing all-in, kasali na po lahat, mag-ooperate ka na lang. Alright? Kasi po, yung mga gamit, tapos yung pag-ayos ng pwesto, pag-training ng empleyado mo, sila na po lahat ang gagawa nun. Alright? So meron po tayo ditong Matchin, as a pioneer franchise po natin yan. Ano po yan? Milk tea. Yan. So sobrang sarap, tapos mura lang. Alright? So again, that's only 269,990. Alright? Tapos automatic po, may business accounts ka na rin po dyan. Alright? So yan po yung ating part 1. So I hope may naintindihan po kayo ng medyo malalim pagdating po sa ating business side. Alright? Ngayon naman po, pag-usapan natin yung system na meron tayo. Paano ba ako dyan kikita ng malaki? Gusto ko yung negosyo. Kaya lang, paano ko siya sisimulan? Alright? First system na dapat magawa nyo, ito po, suggestion. It's up to you kung gagawin mo. Pero again, sabi ko nga sa inyo dun sa part 1, ang negosyo po natin parang SM kapag ikaw ay naka 31 accounts. Pero pag ikaw ay naka 1 account, 3 accounts lang, para ka lang may sari-sari store. So ang tanong, ano bang gusto mong kitaan? Malaki or maliit? Kaya it's up to you kung gusto mo mag-VIP account or 31 accounts. Pero ito po, for better understanding po, para maintindihan nyo po, gaano kaganda ang 31 accounts, mag-imagine ka po ng building na may 5 palapag. Ganun po pag ikaw ay naka 31 accounts. Kasi pag ikaw ay nag-1 account, ang kitaan mo lang, yung 1 account mo na yan, ang tawag dyan, first level mo. Di ba? So para ka lang may isang palapag na building. Pero kapag ikaw ay nag-3 accounts, sa ilalim kasi ng 1 account mo, di ba may left and right ka? So andyan yung number 2, andyan yung number 3. Instead, ang ilalagay mo dyan is recruit mo, ang ilalagay mo dyan, add accounts mo. So pag binili mo yung 2 and 3, parang binili mo yung second level mo or yung second floor mo, sa'yo yan. Di ba? So may dalawang palapag kang kumikita. Tama ba? O ngayon, pag binili mo yung 4, 5, 6, 7, yan yung third level mo. So para kang may 3 palapag na building. Pag binili mo pa yung 8, 9, 10, 11, 12 hanggang 15, para kang may 4th floor na building na kumikita. O ngayon, pag binili mo yung 16, 17 hanggang 31 accounts, yan yung 5th level mo. Para kang may 5 palapag na building na kumikita. Ngayon, ang tanong, ilang building ba ang gusto mo? Ilang palapag ang gusto mo? It's up to you, hanggang unang palapag ka lang ba? Hanggang second palapag ka lang ba? Ngayon, ano yung advantage kapag meron kang 31 accounts or hanggang 5th level na kitaan? Ito yung logic doon. Kung ikaw ay aakyat sa building, it is impossible na makarating ka sa 5th floor na hindi ka dadaan sa first, second, third, and fourth floor. Yes or yes? Tama. Tama, di ba? O, ito yung maganda dito. Kapag may 31 accounts ka, di ba 5 palapag yan? Every time na may sale, yung ika-6th level mo, down to infinity level, lahat po yan dadaan sa 5th, 4th, 3rd, 2nd, and 1st. Ibig sabihin, 5 beses ka kumikita dahil naka 31 accounts ka. Ganun kaganda po yun. Ito para maintindihan nyo. Di ba sa marketing plan natin, ang usapan, pag may sale sa left, may sale sa right, meron kang commission na 1,800 pesos. Kung natatandaan nyo yun, tama ba? O ngayon, sabihin na lang natin na yung 1,800 pesos na yon dumaan sa first, second, third, and fourth, and fifth mo. Kaya 1,800 times 5, kumita ka ng 9,000 pesos. Pero kung ikaw ay naka 1 account lang, ang kita mo lang 1,800. Diba? Pero pag naka 3 accounts ka, pwedeng kumita ka ng 2 times na 1,800. Kasi dalawang level ang kikita sa'yo. Na nagigets nyo. So ganun kaganda po yung 31 accounts. Ngayon, pwede mong palampasin. Maliit na amount. 1,800, 9,000. Maliit na amount. Ito yung catch. What if yung nag-join sa'yo na 1 account, naintindihan yung negosyo after 1 month, nagbuo ng 31 accounts niya. Nag-add accounts, di ba? From 1 account, nagbuo ng 31 accounts din. Or, nakapagbenta siya ng 31 na tigwa 1 account. Di ba? Possible. Ngayon, eto. 1,800 times 31. Kasi 31 accounts, di ba? So, 31 na 1,800 yun.
Ang total nun is 55,800. Masasabi mo pa bang maliit na amount yan? Eh, ito yung good news. Since naka 31 accounts ka, dadaan yan sa 5th floor, 4th floor, 3rd floor, 2nd floor, 1st floor mo. Tama? So 55,800 times 5, ang kikitain mo po is tumataginting na almost 280,000. Yan po yung perang nawawala sa iyo every time po na may nagte-31 accounts po sa ilalim mo. Kung ikaw ay hindi naka-31 accounts. Kaya huwag kayong manghinayang guys sa 31 accounts. Kasi kami po, ako, yung wife ko, yung eldest son ko po, lahat po kami naka-31 accounts. Yes, maglalabas ka ng 200,000 sa EC. Pag OBI nga, doble yan, di ba? Ilalabas mo 400,000. Malaking pera, yes. Pero one time po siyang gastos. Pero lifetime mo po siyang pagkakakitaan. 13 years na po kami sa negosyo, milyon-milyon na po ang pinasok sa amin ng puhunan namin na 200,000 na VIP account. Hindi po namin kikitain ng milyon-milyon namin, hindi po namin mabibili ang mga sasakyan po namin kung hindi po kami nag-31 accounts. Alright, walang halong bola. Yes, kikita ka, 1 account. Yes. 3 accounts, yes. Pero kung gusto mong yumaman, go for 31 accounts. Alright? So, imagine mo, isa lang every month. 279,000. Okay na ba sa'yo? Isa lang every month? Diba? Kaya go for 31 accounts. Alright? Ngayon, another suggestion, kung ikaw ay nakapag-join ng 1 account, 3 accounts, or lower than 31 accounts, gusto mo mag-upgrade. Alright? So tuturuan po kita paano ka magbubuo ng 31 accounts mo. Okay? So tingnan nyo to sa screen. Bakit pina-flash ko po to sa screen? Kasi ito yung gagamitin po natin na pang-add accounts mo or pang-complete ng accounts mo regardless kung EC or OBI ka. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung bakit, kasi po, pag ito yung ginamit natin, mas makakatipid ka po. Mas marami yung savings na masisave mo. Kasi kung ito pong sa screen, di ba meron tayong Technoverse. Ang Technoverse, this is 7 accounts. 48,999. Sa OVI, pag ikaw po ay gustong mag 7 accounts sa OVI, ang 7 accounts po doon is 69,990. Almost 70,000. Pero parehas lang sila 7 accounts. So anong gusto mo? 70,000 o itong almost 49,000? Siyempre, dito ka na lang. The same lang naman. Alright? Ito naman ni Uverse, this is 3 accounts. 18,999. Sa OVI po kasi, ang 3 accounts is 29,990. So, almost 30,000. Parehas lang naman sila 3 accounts. So, anong gusto mo? 30,000 o 19,000? Alright? Kaya lang, ito po, ako po, to be honest din, pag nagpe-present ako, lalo na pag OFW, automatic po ang pinipresent ko OVI. Ngayon, kung tatanungin niyo ako bakit, kasi based on our experience po, may mga experience kasi kami before na nagbili ng mga easy product, hindi namin napapadali yung product sa abroad. Kasi na-hold ng custom, natatax pa sila doon. Tapos yung client mo, nagbili na ng package, magbabayad pa siya ng shipping. So may mga ganun kaming challenges na experience. Kaya lang, pag ang client naman po, gusto talaga nila yung wellness product, ang pwede nating maging option dyan, para wala ng hassle, ipapadala na lang natin to sa family niya sa Pilipinas. Kasi ganun lang din naman po ang ginagawa ng mga kababayan natin abroad. O di ba OFW, kayo makakapag-testify po nito. Di ba pag may sale abroad ng mga supplement, mga sabon, toothpaste, mga kape, bibili kayo ng marami dyan. Then ibabalik bayan box nyo papuntang Pilipinas, pangregalo sa mga relative nyo o mahal mo sa buhay. O instead magbabalik bayan box ka, ito na lang ipadala natin dun sa mga family mo sa Pilipinas. Ang importante, may negosyo ka. Di ba? Ang importante, nabuo mo yung 31 accounts mo. Alright? Kaya ito yung isa-suggest ko po, it's either EC or OBI ka. Ito yung gagamitin po natin pang kumpleto ng VIP account or ng 31 account. So, paano gagawin? So, kung ikaw po ay nag-start ng 7 accounts, okay, ito lang po yung gagawin natin. Sa ilalim po ng 7 accounts mo, sa ilalim ni 4, 5, 6, and 7 mo, maghahanap ka dyan ng left, right, left, right, left, right, left, right. So may 8 ka po dyan na slot na lalagyan po ng recruit mo. Ngayon, instead na ang ilalagay mo dyan 8 recruit mo, ang ilalagay mo po dyan is 8 Neoverse package. Bakit 8? 'Di ba?
ang Neoverse 'di ba 3 account? So i-multiply nyo 3 times 8, 'di ba? Plus yung 7 mo, that is exactly 31 accounts. Okay, so gets nyo na. So eksakto po 'yan. Pag may 7 accounts ka, may 8 sa ilalim na ano 'yan, na line na pipil-upan mo. So pag nilagyan mo 'yan ng 8 Neoverse, automatic po buo yung 31 accounts mo. Ano yung maganda? Since ikaw yung referral ng ad accounts mo, sa'yo na papasok yung income. 'Di ba? Kung maalala nyo po, 'di ba yung Neoverse package, ang direct referral nun is 5,000 pesos. So 5,000 pesos times 8, automatic po meron kang 40,000 pesos na direct referral. Tapos kikita ka po ng month sales bonus mo. Alright? So, ano pa to? MSB. Okay. Medyo, ano lang po, 7-2 po yan baka malito po kayo. Medyo ano lang yung number. Pero 7,200 po yan. Alright? So, yung first level mo, di ba, naalala nyo, may left and right ka. Ikaw din yon. So, yung first level mo, kikita ng 7,200. Second level mo, kikita ng 7,200. Third level mo, kikita ng 7,200. So, parang tatlong palapag mo, kumita. 'Di ba? Kaya a total of 61,600. Yan po yung kikitain mo sa sarili mong ad accounts. Ano yung maganda? Marami ako nakakausap na OFW, nahihiya sila mag-offer sa mga kapwa OFW nila kasi wala pa daw silang result na mapakita. Eto, automatic po, may mapapakita ka agad na result. Eto, 1 week pa lang ako. Eto, wala pa akong 1 month. Pero ito na yung kinita ko. 'Di ba? Hindi naman nila alam na galing yun sa ad accounts mo. Alright, so yan po yung magandang mangyayari kasi automatic may cashback ka makukuha. 18,999 times 8, maglalabas ka ng additional 151,992. Di ba? Yes, so pwede mo sabihin malaking pera yan. Pero ang good news, automatic may cashback ka na marireceive na 61,600. Tapos may 8 Neoverse ka pa na may product na pwede mong ipadala, ipangregalo or gamitin. Alright? Next, na pwede mong gawin is yung 3 accounts to 31 accounts naman. Example, nag-start ka naman sa 3 accounts lang. So sa ilalim ni number 2, di ba may left and right yan. Sa ilalim ni number 3, may left and right yan. Ngayon, instead magre-recruit ka ng 4 na tao na ilalagay sa ilalim ni 2 and 3, ang ilalagay mo po dyan, 4 na Technoverse, which is ikaw din yun. Di ba yung Technoverse, yan yung 48,999, that is 7 accounts. So 7, 14, 21, 28 plus 3 accounts, that is 31 accounts. Alright? So magkano yan? Ang direct referral po ng 48,999 na Technoverse is 10,000 pesos. Eh di ba 4 yan? Since ikaw yung referral ng sarili mo, sa'yo papasok yan. So 10,000 times 4, may 40,000 ka po agad nakita. Tapos yung first level mo, which is yung first account mo, kikita yan ng month sales bonus na 10,800. Yung second level mo, yung 2 and 3 mo, kikita din po yan ng 10,800. Diba? So, nagigets mo bakit gaano kagano yung 31 accounts? Kasi kung ilang palapag yan, times 2, times 3, times 4, times 5 yung income. Alright, eto, di ba times 2 ang income mo? Dalawang 10,800 plus yung 40,000, may 61,600 ka. Alright, so 48,999 times 4, maglalabas ka dito ng additional 195,996 capital, pero may cashback na babalik sa'yo na 61,600. Kumita ka. Kumbaga, ikaw na yung kikita, hindi na kami. Alright, yan yung magandang mangyayari dito kung ikaw ay magbubuo ng 31 accounts mo. Ngayon, may tanong. What if nag-start ako ng 1 account? What if nag-start ako ng Essential Pro 2 accounts? Paano ko gagawin yan? So, ang gawin mo po, ang pinaka-advice ko, magbuo ka muna ng 7 accounts. Example, nag-start ka 1 account. Kung nag-start ka ng 1 account, di mag-add accounts ka muna ng 3 accounts, 2 Neoverse. Para mabuo mo yung 7 accounts. Pag nabuo mo yung 7 accounts, magdagdag ka na lang ng 8 Neoverse. So, ito pa rin po yung kakalabasan niyan. O kaya naman, kung nag-join ka ng 2 account, di ba? Essential Pro, o di mag-add accounts ka muna ng isang Neoverse, tapos add accounts ka ulit ng isang Technoverse para mabuo mo yung 7 accounts. Then, ito ulit. Diba? Para hindi na kayo mahirapan mag-compute. Tapos, mag-structure ng structure mo. Alright? So, again, yan po ay suggestion. It's up to you kung gagawin mo. Pero kung ang tanong mo,
Gusto mong kumita ng malaki, gusto mong kumita ng mabilisan, tapos gusto mo ng honest na sagot, yan po yung sagot po sa inyo. Bumuo kayo ng 31 accounts nyo. Kasi lifetime mo po yan pagkakakitaan, and yung 31 accounts mo po, pwede mo po yung ipamana kahit wala ka na. Mapapakinabangan po yan ng pamilya mo. Alright? Ngayon, pag-usapan po natin yung marketing strategy na kanina ko pa po sa inyo minimension. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, para bumenta ang isang negosyo, dapat meron kang marketing strategy. Ito pong marketing strategy na ituturo ko sa inyo, tatlo lang naman to eh. So pwedeng gawin mo yung lahat, itong lahat, pwede mong gawin lahat, pwedeng dalawa lang, pero hindi pwedeng wala kang gawin. Alright? Ito yung good news ko ah. Sa 100% na effort na gagawin mo, 90% po doon kami na yung gagawa. 10% na lang po yung magiging effort mo. Okay, goods ba yun sa inyo? Siyempre naman. Alright. So number one, marketing strategy na ginagawa ng team natin is Facebook marketing. Ito pong Facebook marketing, meron po tayo nitong mga recorded video, di ba? Ano po ito? Tinuturo po namin dito basic hanggang ano po? Hanggang ano? Advance. Yan. Alright. So, ano yung basic? Pag-ayos ng profile picture mo, pag-ayos ng cover photo mo, ano yung dapat pinopost mo, paano mo isi-set public yung account mo, bakit kailangan public, di ba? So, lahat po yun tinuturo. Script, pag may nag-message sa'yo ng ganito, anong isasagot, copy-paste, send. Ituturo din po yun. TikTok marketing, lahat din po ng SOCMED tinuturo po. Kaya itanong nyo na lang po sa sponsor nyo kung paano po itong Facebook marketing kasi po may ipo-forward na lang po yan sa'yo na recorded video. Plus, meron din po tayong mga Zoom event na kagaya po nito na mas mamamaster mo yung Facebook marketing. So, ang tawag po namin dito is mano-mano na pagmamarket. Alright? Kaya lang, mostly po ng OFW na nakakausap namin, wala silang time para gawin to. Kasi nga, busy sila. Ang iba sa kanila, 2, 3 yung trabaho. Ang iba sa kanila, 5 hours na lang yung free time. Tapos, kukunin mo pa yung 2 hours, di ba? 3 hours na lang yung tulog nila. So, hindi talaga nila to magagawa, yung iba sa kanila. Kaya po, eto, good news ha. Again, sa mga OFW partners po namin, kung hindi nyo po kaya ang Facebook marketing, hindi nyo to kayang gawin, it's okay. Kahit hindi nyo to gawin. Kasi kami po ang gagawa nito para sa inyo. Alright? So, clear tayo ha. Optional ito kung gagawin nyo or hindi. Second, referral system. Ito pong referral system, wala din po itong kahirap-hirap kung ikaw po ay busy tao. Let's say kung ikaw ay OFW, negosyante, sobrang busy, ang magiging trabaho mo lang po dito, gumawa ng group chat. Yan lang po. Alright? Alam mo, may client ka, si Lorna. O gawa ka ng group chat. Ikaw, si Lorna, tapos yung sponsor mo o yung coach mentor mo. Kahit tulog ka, kahit busy ka sa ginagawa mo, yung mentor mo, yung coach mo ang magpipresent ng negosyo, hindi ikaw. Ngayon, pag nag-avail yun, si Lorna, ng negosyo natin, kasi pwedeng mag-avail yan ng product, pwede mag-avail yan ng business package. Either of the two, yung income po sa iyo mapupunta. Good news, hindi nyo kami empleyado, pero nagtatrabaho kami sa inyo na para nyong empleyado, pero hindi nyo kami kailangan sweldohan. Yan po yung good news ko sa inyo. Alright? Mm-hmm. Kaya yung iba po yung iba po wag naman kayong maging demanding na, 'di ba? O kung utos-utusan niyo kami. Uy, kausapin mo to, ganyan, ganyan. Okay, pero ano, sa amin po, masaya kami ginagawa 'yon. Kaya lang dapat maintindihan niyo din na hindi lang po kayo din ang aming kinikiter. Marami po kayo. So, minsan po, pasensya kayo kung late kami nakakapag-reply, 'di ba? Kasi yun nga, marami po kayong ina-assist namin. Alright? Pero yun po, lahat po yun, bibigyan po namin kayo ng oras. Basta ang usapan natin, yung referral system na yan, group chat lang po ang gagawin mo. Kami na bahala sa lahat. Alright? So again, pwede mong gawin yan, pwedeng hindi. Kasi marami din po ako nakakausap na OFW na nahihiya nga sila na magbigay ng referral pag wala pa silang mapakitang result. Kaya pwede nyo gawin yung 31 accounts, magbuo ka noon para may napapakita kang result. Okay? Pero again, this is optional pa rin. So pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero itong sa last na sasabihin ko, ito yung kailangan mong gawin, hindi pwedeng hindi.
Okay, kung tatanungin mo ako kung bakit, sinabi ko po kanina sa concept and principle ng pagninegosyo na kailangan po operational yung business mo. Alright? Kung naalala nyo, tama ba? Para saan pa nagkapital ka ng 100,000 sa sari-sari store? Kung nagbubukas ka lang once a month, nagbubukas ka lang once a week, tatalunin ka ng kung ka-competitor mo na 24 hours nag-ooperate. 'Di ba? Para saan pa ang SM, 'di ba? Nagkapital ng bilyon. Kung mag-o-open lang siya ng once a week, 'di ba? Once a month. So dapat ang negosyo mo as much as possible dapat bukas siya araw-araw. 'Di ba? Bakit yumaman sa SM? Sige nga, 'di ba? Bakit yumaman? Sila ang nagpauso na late na ano tawag dito? Alas 10 ang sarado ng mall. 'Di ba? 'Di ba ang ibang store sarado na sila ng 7, sarado na ng 6, pero ang SM bukas hanggang 10, 'di ba? Pag may mga occasion, may mga midnight sale sila, 'di ba? O, sila din ang nagpauso na kahit Sunday bukas kasi mostly ng mga negosyante lalo na pag Pinoy yung nagninegosyo, pag family day ay pag Sunday kasi family day kasi kaya sarado sila pag Sunday. Pero iba pag Chinese, kahit Sunday bukas. Sa amin nga baha na, bukas pa rin. Bukas pa rin ang SM. Bumabagyo na ha. Bumabagyo na, baha na sa labas. 'Di ba? May tubig na sa loob, bukas pa rin ang SM. Ganun sila kalupit magnegosyo. 'Di ba? Kaya yung negosyo mo guys, dapat 24 hours din. Kung kaya lang din naman, 24 hours dapat open. Ito yung kagandahan po ng Meta Ads or boosting. Alright? Ito yung good news ha. Again, out of 100% na effort, kami na po ang tatrabaho nito, 10% na lang po ang magiging participation mo. Ano yung participation mo sa Meta Ads or boosting? Yung pagpapan na lang po ng ads or ng boosting. Wala ka na pong iisipin sa pag-set up ng Facebook page. Kami na po gagawa. May mga nakaredy na kaming Facebook page. Kasi kung may kakilala ka pong content creator, may kakilala ka pong mga YouTuber, tanungin mo po yan. May binabayaran yan na content creator, may binabayaran yan na editor, iba yung taga-edit ng video, iba yung taga-edit ng poster niyan, iba yung taga-post niyan sa FB. So, importante 'yun kasi ang binabayaran kasi natin or mas malaki ang chance na yung ads mo makita, laging nakikita pag may engagement ka lagi, 'di ba? Kaya kailangan active yung account mo, kailangan active yung Facebook page mo. Paano mo mapapa-active 'yan? Dapat 24 hours 'yan na dapat laging may post, dapat laging may nag-e-engage, may nagla-like, may nagko-comment, 'di ba? May nag-heart. Oh. Ngayon ang tanong, paano magagawa 'yan kung ikaw ay OFW? 'Di ba? Tapos you have limited time. Kaya eto, ang good news, kami na po lahat ang tatrabaho niyan. Alright? Ngayon ang gagawin mo lang po is funding. Paano po 'yan? Ito yung suggestion ko Pwede niyo pong gawin, pwedeng hindi. Alright? Pero again, sabi ko nga sa inyo, pag sinundan niyo yung advice ko, 100% kikita ka. Alright? So ang advice ko, suggestion ko, mag-fund ka minimum 1,000 per week and at least 6 months na tuloy-tuloy. Tatanungin mo ako bakit? Ito sagot ko. Ang Facebook ads or boosting para siyang fish pan. Yung nag-i-inquire isda, ilalagay mo dun sa fish pan. Ngayon po, yung isda, hindi po pare-parehas ang harvesting niyan. Di ba pwedeng ma-harvest mo agad, pwedeng after 3 months, after 6 months ang harvest niyan. Napakaswerte mong tao, pag nag-inquire ngayon, nakausap mo ngayon nagpadala. Kagaya kanina, yung wife ko, di ba? May nag-inquire sa kanya, sa ads niya, kaninang umaga po ito nangyari. May nag-inquire, wala pang 5 minutes, natawid niya sa call. So wala pang 30 minutes, nagpadala ng 130,000. On the spot po yun, online transfer from Zoom papunta po sa BDO niya. 'Di ba? Sobrang swerte mo kung ganun ang mangyari. Pero kadalasan, ang nangyayari, nag-inquire sa ads, nag-isip ng 1 week, nag-isip ng 3 days, after 1 week nag-join. Ang iba naman, may napakinggang negative, nakiramdam muna, after 3 months nag-join. Ang iba naman, talagang siguro green person siya, ang tagal ng observation bago niya na-realize na maganda yung business, nag-join after 6
Or ang iba naman po, after 1 year, may mga ganun, bago sumasali. Di ba? Kaya yun yung advice ko po sa inyo na dapat at least 6 months po kayo na tuloy-tuloy po mag-ads. Para everyday po tayo may kausap. Kasi ito sa 1,000 pesos po na ads mo, halimbawa, anong araw ngayon? Monday. So pwedeng usapan nyo ng mentor nyo, o sige mentor, coach, every Monday po ako yung magpapan ng ads po ng ng page natin. So 1,000 ang budget mo. Ngayon, sa 1,000 po na budget mo sa ads, ang pwede nating makausap dyan, more or less 7. Di ba? More or less 7. O sabihin na lang natin 7. So yung isa, i-schedule namin ng Monday, Tuesday. So 1 week yun, may makakausap tayo. So everyday bukas yung negosyo mo. Everyday nag-ooperate ka. Which is yun ang importante. Kaysa naman sarado yung negosyo mo. Alright? So, gets nyo po? Kaya po dapat at least every week mag-plan ka ng 1,000 pesos sa ads. Ngayon, magkano yan? 1,000 pesos per week times 4 weeks, that is 4,000 pesos per month na minimum na budget sa ads. O ngayon, yung 4,000 po na additional po na ilalabas nyo, ang tawag ko po dyan is operational expense or overhead expense. Alright? Di ba ano sabi ko kanina sa negosyo para tumakbo, kailangan may operational expense. So, eto na po yung pampatakbo ng business mo. Di ba? Gusto mong tumakbo, gusto mong kumita na chill-chill ka lang, di ba? Na kami yung tatrabaho, pero yun, eto po, kailangan mo ng 4,000 pesos per month na budget sa Meta Ads or boosting. Alright? So, it's up to you po kung mag-stick ka sa 4,000 or gusto mo po na gawin siyang mas bigger yung budget mo. Kasi siyempre, pag nilaki yung budget mo, mas marami din yung inquiries na makukuha mo. Alright? So, it's about number game lang din naman di ba? Mas maraming napipresentan, mas maraming chance na pwede mag-avail ng product or ng business package natin. Alright? So, ulitin ko, 1,000 per week, minimum budget, at least 6 months na tuloy-tuloy. Okay? So, yan po yung ating operational expense para mapatakbo yung negosyo natin. Alright? So, yan po. Ngayon, ito po, personal monthly achievement, yung tinatawag po nating PMA. May nagtanong sa akin, paano daw tatagal yung isang kumpanya? Ang sagot ko, depende. Pero isa lang ang sigurado ko, ang kumpanya tatagal yan pag yan ay kumikita. Paano kumikita ang isang negosyo? Anong sabi ko kanina? Kapag may benta. Kapag may pumapasok na sales. Ngayon, paano nagawa ng kumpanya natin na sa 19 years na time na yan, lagi tayong kumikita? Ito yung sagot. Ito yung nagpapatagal sa kumpanya. Yung tinatawag nating PMA or Personal Monthly Achievement, or sa madaling sabi, this is quota or maintenance. Alright? Tulong natin to sa kumpanya para masigurado yung kumpanya na may benta sila. Alright? Para yung kumpanya mag-stay ng matagal. Alright? So kumikita ang kumpanya, kumikita tayo, so parehas tayo happy. Alright? Ngayon, ito yung good news. Sa first 3 months mo, ba, sumali ka ngayon, sa first 3 months mo, wala ka pong PMA. Hindi ka namin uubligahin bumili ng produkto. Pero kapag ikaw ay 3 months na, sa ika-4 na buwan mo na, ikaw po ay bibili na ng worth 500 pesos na product. Alright? So clear po yan 4 months onwards, required ka na pong bumili ng 500 pesos na product, which is sobrang liit. Di ba, bibili ka lang ng kape, toothpaste, sabon, ginagamit mo naman yan dati, mag-change brand ka lang. Alright? O ngayon, pag ang income mo po is umabot na sa 200,000 pataas, ang magiging maintenance mo na po niyan or yung PMA is 0.334 positional points or equivalent po yan sa 2,400 pesos na product purchase every month. Which is, experience ko po sa akin po ang 2,400 na produkto sa akin pa lang po kulang na. Pinag-uusapan po dito, konsumo ng pamilya mo. Kaya kulang po yan, 2,400 per month. Pero yan po ay kung ang income mo is 200,000 na pataas. Pero kung ang income mo hindi pa naman umabot ng 200,000, o dito ka lang sa 500 per month. Alright? So again, ito po ay prerequisite. Kailangan. Kasi po kapag ikaw ay hindi nakapag-PMA, ibig sabihin po, inactive po yung account mo. Meaning, kahit may transaction ka sa ilalim, wala pong aakyat sa yung points, walang aakyat sa yung income. Kaya you need na monthly po ma-monitor ang inyong PMA. Alright? So sa lahat po ng mga leaders, dapat may listahan kayo nito
ng mga ano niyo, mga downlines niyo, mga active downlines na dapat na monitor niyo yung PMA nila para ma-secure yung income mo, tapos income din nila. Alright? Ngayon, dito na po tayo sa ating last part. Yes, matatapos na tayo. Number 3, understanding the network. So again, dito po ako na in love sa pangalawang pagkakataon nung naintindihan ko yung networking. Kasi dati, ang thinking ko din dati sa networking, una-unahan yan, taas lang yung kumikita dyan, scam yan, lokohan yan, pera-pera yan, pinagkakakitaan ka lang dyan. Yan yung dating understanding ko. Pero, nung naintindihan ko po kung ano talaga ang networking, as in, na-ship ako na 180 degrees po, nagbago yung thinking ko sa pag-network po. Alright? Ito, basic principle po ng networking. Dapat maintindihan nyo po yung 4 quadrants na tinatawag. Tayo daw po ay nahati sa 4 na population in terms of pagkita ng pera. Alright? So, employment, self-employed, business, investor. Ngayon, ang tanong, nasaan ka dyan? Ang tanong, depende kung ano yung ginagawa mo. Ito, clear na sample para di ka malito. Kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay doktor, nagtatrabaho ka sa ospital, nagta-time in, nagta-time out ka, ang tawag sa'yo is doktor na empleyado. Alright? So, belong ka dito sa tinatawag na left side quadrant. Ito yung nasa law of singleness na concept. Yan. Alright? Concept. Yan. Pero kapag yung doktor, let's say yung empleyadong doktor, nakaipon, sabi niya, what if magtayo na lang ako ng sarili kong clinic? Kuha ko ng sarili kong secretary, kuha ko ng sarili kong pasyente. So nagtayo, nagkaroon ng clinic, may sariling pasyente, may secretary. Ang tawag naman sa kanya, doktor na self-employed. Which is, nasa left side of the quadrant, law of singleness yung concept. Bakit? Law of singleness. Kasi nga, kumikita siya pag ginagamit niya yung katawan niya. Kumikita siya pag nag-ooperate siya. Di ba? Kasi yung clinic niya, pag sarado, hindi din siya kikita. Tama ba? Pag empleyado siya, pag hindi siya nag-time out, hindi rin siya kikita. Yun ang problema pag nakaasa ka sa katawan mo. Ang tawag doon, law of singleness. Kaya ang goal, makatawid dito sa right side of the quadrant. Kasi nandito yung tinatawag na law of leverage. Ano ba yung law of leverage? Ito yung, ang definition kasi nito is multiplying your time, effort, skills through other person. Di ba? Kaya nga may kasabihan pag kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Kasi leverage ang tawag doon. Tama, di ba? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Wala kang alam sa batas. O di mag-hire ka ng magaling na attorney. Di ba? Nagninegosyo ka, hindi ka magaling sa computation, o mag-hire ka ng magaling na accountant. Di ba? Wala akong people skills, o mag-hire ka ng magaling na HR. Mag-hire ka ng magaling na marketing team. Ang tawag doon, leverage. Alright? So, yan yung meron dito sa business and investment side or investor side. Balik tayo sa doktor. Yung doktor na may clinic, nakaipon, nagpatayo ng hospital, nag-hire ng sarili niyang mga doktor, nurses, medtech na magtatrabaho para sa hospital niya. Ang tawag doon sa doktor na yon is doktor na negosyante na. Alright? Tapos, yung doktor, nakaipon ulit, mas malaking ipon. 'Di ba? Sabi ng doktor, maganda pala yung may may sarili kang hospital. Ano kaya kung mag-branch out ako another hospital pa. Kaya lang hindi ko na kaya, hindi na kaya ng time ko. Kausapin ko na lang yung mga colleagues ko na mga doktor din na ako na lang yung maglalabas ng 100 million capital para dun sa hospital na yon. Then ang usapan na lang namin, bigyan na lang ako ng 5% income every month dun sa hospital na yon. Ang tawag doon, investment na. Or yung doktor, ang tawag niya sa kanya, investor. Kumikita siya dahil na dun sa perang ininvest niya. Alright? Pag dumating ka sa point na ang nagtatrabaho na para sa'yo, hindi na katawan mo, ang nagtatrabaho na para sa'yo is yung pera mo, yun yung pinaka the best na position sa quadrant. Kasi again, ang katawan mo napapagod. Pero pag ang pera ang nagtatrabaho, ang pera po hindi yan napapagod. Kaya again, ang goal natin from left side, makatawid into right side para magkaroon tayo ng tinatawag na leverage. Classic example para mas maintindihan nyo. Labor comparison. Sa loob singleness, kung ikaw ay balut vendor, ang goal mo makabenta ng 1,000 balut per day. Okay, para ma-meet mo yung
target income mo, 'di ba, para ma-survive mo yung pamilya mo, 'di ba, yung mga needs and wants mo. So 1,000 ang target mo. Pwede mong gawin 'yan mag-isa. Kaya lang, what if sa sobrang sipag mo, umulan, umaraw, bumabagyo man, mainit, nagbebenta ka ng balot, nagkasakit ka ngayon. And take note, ang katawan mo hindi yan forever bata. Okay? Alright? So yung katawan mo, ano ka, nagkakaedad ka, tumatanda ka. Alright? What if nagkasakit ka, hindi ka nakapagbenta? Siyempre, wala ka ding kita. Pag wala kang kita, wala nga. Gutom ang pamilya mo. Pero what if in-apply mo yung law of leverage sa pagbebenta ng balot? Kumuha ka ng 10 reseller ng balot. Ang quota mo lang sa kanila, makatigwa 100 lang silang benta everyday. Kahit half day lang kayo, 3 hours lang, 100 na balot ang goal. 'Di ba? O, pag nagawa, hit mo pa rin ang goal mo na 1,000 na balot. Pareho lang. Ngayon, what if yung 10 vendor mo ng balot, nagkasakit yung 3? Okay lang. May 700 ka pa rin na siguradong benta. Hindi ka masisiro. Kaya nga may kasabihan na pag may itlog ka, huwag mong ilalagay sa isang basket. Dapat hiwa-hiwalay yung basket ng itlog mo. Para yung itlog mo, makabig man ng pusa, yung itlog mo, hindi mapipisa ng sabay-sabay. Alright? Alright. Natatawa lang ako sa mga words na ginagamit ko. Alright? Itlog mo. Alright. O ngayon, eto yung promise po sa ating ng networking. Dito ako na in love sa networking, nabaliw nung naintindihan ko siya. Kasi po, sa una ka lang maghihirap, magsisipag. Di ba? Kasi pag na-establish mo na yung network mo, pwedeng kaway-kaway ka na lang, pero sobrang laki na kinikita mo. Yung first triangle, alright? Kung nakikita nyo, di ba dalawang triangle yan? Yung first triangle, yan yung representation ng ikaw tapos ng network mo. Alright? Yun naman, isang triangle, ang representation naman yan is yung income mo. Tapos yung inverted triangle, yan naman yung representation ng effort mo. Alright? So hopefully nagigets nyo. Yung kulay green na line sa pinakataas, yan yung nagsisimula ka pa lang. Nung nagsisimula ka pa lang, mag-isa ka, anumang trabahong gawin mo, siyempre mag-isa ka, ikaw lahat. Na-imagine nyo ba ako yung nag-voice over, ako yung host, ako yung tech, ako lahat. Tama ba? Matrabaho talaga siya kung sa matrabaho. Tapos, at the end of the day, pagod na pagod ka kasi grabe yung effort mo, pero ang liit ng kita mo. Di ba? Yan yung feeling nung nagsisimula ka. Alright? Pero habang tinatrabaho mo yung negosyo mo, siyempre nagkakaroon ka ng left and right, natitraining mo yung left and right mo, nagkakaroon din sila ng left and right, dumadami ka. Nung nagsisimula ng dumadami ka, yung kulay red na line. So habang dumadami na yung leverage mo, siyempre yung effort mo lumilit na. Lumilit yung effort mo, pero yung income mo palaki ng palaki. And ang good news po dyan, pag dumating na po ang point na nandyan ka na sa blue line. Ano yung blue line? Sobrang laki na ng organization mo. To the point na wala ka nang ginagawa. Di ba? Less ng effort mo. Pero sobrang laki na ng income mo. Yung tipong nasa Paris ka, pinapasyal mo yung aso mo. Di ba? Pero sobrang laki pa rin ang kinikita mo. Di ba? So, ganun po yung promise po ng negosyo natin na leverage po. Kaya kung magagawa nyo lang ng tama yung negosyo po natin, ako na po magsasabi sa inyo, sobrang sarap po talaga kapag dumating ka sa dulo na meron ka na po nitong leverage. Alright? So, yan po. Tapos na po ako, guys. Pero ito dito po ako magtatapos sa kwento. Ito pong kwento ko na to, ito pong kwento ko na to, ano po ito, totoo po itong nangyari. Alright? Ikakwento ko lang sa inyo para maintindihan din po ng iba. May nakausap po akong lalaki po, taga Canada. Hindi ko napapangalanan. Medyo piloso po siya. So, present ko sa kanya yung OVI, eh, wala bang way na makapag-start ako dyan ng mas maliit na capital. So, pinakita ko sa kanya yung 48,999 na easy. Tapos sabi ko sa kanya, sir, ang gawin mo ng 50,000 para yung 1,000, gamitin na natin sa ads para may ads ka na ng 1 week. Sabi sa akin ng kausap ko, sir, ganito,
Wala pong problema sa akin ang pera. Puwede po ako magpadala kahit ngayon mismo. Transferan kita ng 50,000, puwede po 'yon. Kaya lang sir, ito yung tanong ko sa'yo. 'Pag nasagot mo, magjo-join ako, pero 'pag hindi mo nasagot, hindi ako jo-join, sabi sa akin. Sabi ko, "Sige po, ano yung tanong mo?" Ano yung assurance ko sir na 'pag naglabas ako ng 50,000, yung pera ko hindi masasayang and yung 50,000 ko kikita? Yun yung tanong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot directly. Ang sabi ko dun kay sir, sabi ko, "Sir ganito, baliktarin po natin yung sitwasyon. Ako po sir ang magbibigay sa'yo ng 50,000. Alright? Sir kunwari, ikaw yung registrar ng isang school, isang university. Ikaw yung registrar, ikaw din po yung accountant. So sa'yo po ako magbabayad ng 50,000. Eto sir sasabihin ko sa'yo, "Sir, magbabayad po ako ng 50,000 tuition fee ko. Ano yung assurance ko na gagrad ako? Ngayon kung hindi mo ako mabibigyan ng assurance na gagraduate ako, hindi ako mag-e-enroll." Yun yung sabi ko kay sir. Oh, "Sir, ano po yung isasagot mo sa'kin?" Sabi sa'kin ni sir, "Ay siyempre hindi kita bibigyan ng assurance na makaka-graduate ka kahit nagbayad ka ng 50,000." Sabi ko, "Bakit sir?" "Siyempre depende yan sa'yo kung papasok ka. Depende yan sa'yo kung gagawa ka ng project sa school. Depende yan sa'yo kung ipapasa mo ang exam." Sabi ko kay sir, "Sir, yan po yung eksaktong sagot ko din sa'yo. Yung 50,000 mo, hindi ko po yan mabibigyan ng assurance na kikita yan. Pero ang masisigurado ko po sa inyo, yung tinuro ko sa inyo na marketing system, kapag ginawa mo po yun 100%, yun ang assurance ko nakikita ka. Pero kung wala ka pong gagawin, hindi ko mapa-promise sa'yong kikita ka." Alright? Kaya I hope guys naintindihan nyo yung negosyo natin. Kasi maraming nagninegosyo po na ang thinking nila, pagbigay nila ng pera, kikita na sila. Alright? So hindi po yun gano'n. So again, ito po ulitin ko po sa inyo hindi nyo kami empleyado. Pero nagtatrabaho kami para sa inyo. Yung promise namin sa inyo na 90% na trabaho na gagawin namin is buong puso namin ginagampanan, ginagawa namin yung part namin sa inyo. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, yung 10% na dapat gawin nyo, yun lang ang pakiusap ko na sana gawin nyo din. Na para, hindi yung parang ang dating, hinahanapan nyo kami, na hindi nyo naman ginagawa, yung 10% na lang na effort nyo. Alright? So I hope clear tayo doon. Magtutulungan po tayo sa negosyo natin. Alright? So, yan po. Yan lang po. I hope may natutunan po kayo sa akin. Back po sa ating napakagaling na host, Rob Angeles. Mangarap